tumigil sa sandaling ito. Dahan-dahan siyang lumuhod. Hindi siya nangahas na hawakan. Natatakot na gumuho ang katapat. Siya ba yan? Sobrang paos ng kanyang boses. Hindi makapaniwala. Tama po, si Ret lang po ang naroon noong mga oras na iyon. Nakatanggap siya ng sagot. Ganap na natigilan ang puso ni Kivai. Ang kanyang pulang mga mata ay bumagsak. Isang patak ng luha ang tumulo sa lupa ng walang ingay. Bakit ganito? Bakit naging ganito? Ano ba talaga ang dahilan? Bakit nasunog? Tiranho. Sobrang dami ng hiningi mong pera sa akin, hindi mo pa nagagamit kahit isa. Hindi ba't gusto mo ng pera? Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko. Basta sabihin mo sakin na isa lang tong biro. Kaya kong ibigay sa'yo lahat ng pera ko. Tiranho. Sumisigaw ang babae. Dati niyang kinasusuklaman ang taong ito dahil kinasusuklaman niya ang kahirapan. Sa mayayaman, ngayon, umaasa siyang isa lang itong biro. Isang paraan na ginawa ko para hiningan siya ng pera. Basta ibibigay niya ang lahat ng pera sa akin. Magpapakita ang taong may ngiti. Pero tinawag niya ang pangalan ko ng maraming beses. Walang natanggap na sagot. Sa mga guho. Patay na ang taong mahal niya. Tiranho. Tiranho. Mahinang tinawag ni Kivi ang pangalan ko. Nagsibagsakan ang kanyang luha. Kahit sinaktan ko siya ng paulit-ulit. Hindi niya pa rin makalimutan. Ang kasal niya kay si Tide. Ipinangako niya na tatapusin na ang nakaraan. Pero bakit ko siya iniiwan na naman? Tiratho, sobrang wala kang puso. Nagkaroon ka ba ng kahit isang segundo para sakin? Umiyak siya. Kahit yakapin ang katapat ay hindi niya magawa. Walang katapusang sakit ang pumapalibot kay Kivai. Ramdam niyang malapit na siyang mamatay sa mga guhong ito. Bakit ko siya iniiwan na naman? Bakit hindi niya pa rin ako kayang bitawan? Sa pagtingin sa baliw na itsura ni Kivai, umakyat muli ang katiwala at sinabi sa kanya. Ang isa pang nakakagulat na balita, Dzetien. Nang ihambing namin ang para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng namatay. Natuklasan namin na ang taong nagbigay ng bato sa'yo noong mga nakaraang taon ay si Tiran. Sa pagsunod sa kamera sa ospital. Si Tiran, matapos gawin ang operasyon. Hindi na naghintay na gumaling at agad na umalis. Kaya hindi siya nag-iwan ng partikular na impormasyon. Tulad ng kidlat sa gitna ng langit. Namutla ang mukha ni Kivai. Noong siya'y nagising, si Didik ang unang taong nakita niya. Nakita niya ang sugat sa kanyang baywang. Dagdag pa ang mga malabong salita ng nurse. Palagi niyang iniisip na si Didik ang nagbigay ng bato sa kanya. Kaya siya ay naging kasintahan nito. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng ito ay peke. At saka, noong nakaraang beses, may naganap na pagguho ng nyebe sa kanyang paglalakbay sa negosyo. Si Tiras din. Sinugal ang kanyang buhay para iligtas siya. Ang mga bagay na ito, isa-isa ay sinabi sa harap ng aking bangkay. Ang bawat salitang binibigkas ng katiwala. Mas lalong dumadami ang sakit sa puso ni Kivai. Sa huli, hindi na niya napigilan. Sumigaw ng may sakit, Kiranho. Akala ko hindi mo ako pinapahalagahan. Hindi ko inaasahan na sa likod na hindi mo alam. Maraming beses ko nang isinakripisyo ang sarili ko. Sa ganoong paraan, bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo sinabi sakin? Basta magsalita ka. Tatalikuran ko ang lahat para sa'yo, Tigratho. Bakit? Ano ba talaga ang dahilan? Sa buong panahon, tahimik na tiniis ang kahihiyan ko sa'yo. Gaano kasakit ang puso mo? Bakit hindi mo sinabi sakin na mahal mo rin ako? Bumagsak ang kanyang luha, bawat patak ay naglalaman ng sakit. Tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang mga bituin. Sa pagpinta sa tahimik na kalangitan sa gabi ng walang ingay. Ang lahat ng katotohanan ay nilinaw sa harap ng libingan. Hindi agad umuwi si Kivai. Kundi nag-utos na ilibing ako ng maayos. Sa loob ng panahong iyon, tumunog ang kanyang telepono ng maraming beses. Kahit hindi niya sinasagot. Alam niya kung sino ito, ang lalaking pumatay sa akin.
Buong gabing abala hanggang umaga. Nakumpleto niya ang lahat. Natanggap ang aking mga labi. Sarili niyang inilagay sa libingang kinasusuklaman niya. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili. Mas lalong kinamumuhian si Titili. Kung hindi siya nagsinungaling sa kanya, paano niya malalaman pagkatapos kong mamatay? Na napakarami ko nang ginawa para sa kanya? Marami pa siyang beses na siniraan at pinahirapan ako. Nagdulot sa kanyang gawin ang maraming bagay na nakakasakit sa akin. Sa pag-iisip tungkol sa nangyari noon, natulog siya kay si Gideth sa harap ko. Pinilit akong makinig kay si Gideth at itinapon pa ang pera sa mukha ko. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Edith Kivay. Mahal ko siya ng higit pa sa aking buhay. Sinaktan pa ng maraming beses. Sa ilalim ng panlilinlang ng ibang tao. Ang pangalang nakaukit sa lapida ay tumusok ng malalim sa kanyang mga mata. Nanginginig niyang hinawakan ang dalawang salitang titireho. Ang tatlong salita na iyon ay nagpapadama ng walang katapusang kalungkutan. Patay na ako. Ano pang saysay ng kanyang buhay? Pero bago yun, may isa pa siyang bagay na dapat gawin. Muling tumunog ang telepono ni Ed Kivay. Sa pagkakataong ito, hindi siya binaliwala. Sa kanyang mga mata, ang lungkot ay napalitan ng malamig na pagkamuhi. Nang marinig niya ang telepono, si Kiisei. Nasaan ka na ba? Bakit ngayon ka lang sumagot ng telepono? Labis akong nag-alala sa iyo. Ito ang boses ni T. Gideth. Halos maiyak na siya. Noong nakaraang gabi, siya ay labis na natakot. Natatakot na sabihin ng katiwala ang tungkol sa aking nangyari. Pagkatapos niyang maligo, paglabas niya, naglaho na si Ted Kivay. Labis siyang nag-alala. Natatakot sa susunod na sandali. Ay lilitaw ako kasama si Ted Kivay. At hindi na siya muling titingnan. Na siya ay magiging pangalawang tauhan muli. Na may halaga lamang kapag kailangan at walang halaga kapag hindi. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na tinatawagan si Ted Kivy at ako. Ngunit walang sumasagot sa aming mga telepono. Ang takot ay nagdulot sa kanya ng panginginig. Labis siyang natatakot sa akin. Alam niyang hindi niya ako kayang tapatan. Kaya nagpanggap siya ang nag-donate ng bato kay Etsuki Ihi. Ang nagligtas sa kanya sa pagguho ng niebe. Hindi rin siya tumigil sa paninira sa akin. Na nagdulot kay Datki Ihi na mandiri sa akin. Akala niya, basta magpakasal siya kay Etsuki Ihi. Hindi na siya mag-aalala. Ngunit isang balita tungkol sa akin. Na hindi man lang ako naroon. Ay madaling natangay si Ted Kivay. Bakit kaya? Malinaw na hindi ko naman siya mahal. At iniwan ko na siya. Labis na napupuot sa akin ngayon si Titide. Nang sagutin ni Etsuki ang kanyang telepono. Hindi na niya inintindi ang iba. Agad siyang nagpanggap na kaawa-awa. Wala ka rito kagabi, nahilo na naman ako at nahirapang huminga. Sabi ng doktor, kulang pa rin ako ng isang bato. Bumalik ka na sa akin, maaari ba? Madalas niyang ginagamit ang ganitong dahilan. Sa tuwing ginagawa niya ito, iniiwan ni Etsuki ang kanyang ginagawa upang hanapin siya. Sige, babalik na ako agad. Dati, naaawa siya sa kanya. Ngunit ngayon, alam na niya ang katotohanan. Nang marinig ni Etsuki ang dahilan ni Gideth, nakaramdam lamang siya ng pandidiri. Si Gideth, paano ka nagkaroon ng mukha para sabihin ang mga bagay na ito? Malamig siyang humiti at ibinaba ang telepono. Ang puting damit pangkasal na suot niya ay napalitan na ng itim na suit. Mahalaga at malamig ang kulay ng libing. Etienne, gusto mo bang bumalik? Ang katiwala ay nagsalita sa tamang oras. Babalik? Bakit hindi? Binuhos ni T. Gideth ang kanyang buong puso upang pakasalan ako. Kaya dapat ko siyang alagaan ng mabuti. Ang boses ni Etsuki ay walang anumang emosyon. Sumakay siya sa kotse. Pagkalipas ng isang oras, bumalik na siya sa silid-tulugan nila ni T. Gideth. Pagkabukas niya ng pinto, si Gideth na nakasuot ng sexy na shirt ay agad na yumakap sa kanya. Kivay, labis kitang na-miss. Nasaan ka kagabi? Gabi pa naman ng kasal natin. Wala ka sa tabi ko. Ginamit niya ang lahat ng kanyang pamamaraan. Pumipilipit at nagpapalandi sa babae.
Alam niyang kahit hindi niya ako kayang tapatan sa puso niya. Gusto pa rin ni Ezekiyel ang kanyang katawan. Marami na silang nagawa. Alam na niya ang mga gusto ni Ezekiyel. Ngayon, may tapang niyang inaakit ang babae. Umaasa na makakalimutan niya ang lahat. At makikipag-ugnayan sa kanya ng masigasig. Ngunit ang mga mata ni Ezekiyel ay nanatiling malamig. Tinitingnan siya na parang isang katatawanan. Tinitingnan ang mukha sa malapit. Hinawakan ni Ezekiyel ang baba ni Tidide. Sa naghihintay na mga mata ni Tidide, isang malakas. Nasampal ang dumapo. Bumagsak si Tidide sa lupa. Ang kanyang maputing mukha ay namula at umumbok. Nilingon niya ito na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang kanyang boses ay may tonong umiiyak. Kivay, bakit mo ako sinampal? Ilang beses na kitang iniligtas. Tapos sasampalin mo ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tila naintindihan niya ang isang bagay. Tinakpan niya ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay naging mapaghiganti. Naiintindihan ko na, si Kiran ho ba? May sinabi ba siya sa iyo? Hindi ka naman niya mahal kahit anong sabihin niya, Kivay. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Handang isakripisyo ang lahat para sa iyo. Si Kiran ho ay marunong lamang magpasasa sa kabutihang ibinibigay mo sa kanya. Isa lamang siyang hamak na taong naghahangad ng kayamanan. Kivay, hindi mo ba iyon alam? Habang sinasabi niya ito, umiiyak siya. Na parang nagkaroon ng malaking kamalian. Ang mga ganitong salita ay nagpadagdag lamang sa galit ni Ezekiyel. Sergius, gusto mo bang mamatay? Sa lalaking nakahiga sa lupa. Sinipa niya ito. Direktang tumama ang ulo ni si Didet sa haligi at dumugo. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit siya tinatrato ni Ezekiyel ng ganito? Siguradong si Tigran Ho. Siguradong may ginawa si Tigran Ho. Ang mga mata ni si Didet ay puno ng luha. Gumapang siya sa lupa patungo sa paanan ni Ezekiyel. Umiiyak ng kaawa-awa at umiiling. Kivay, sabihin mo sa akin. Saan ako nagkamali, maaari kong itama. Huwag kang maniwala kay Tigran Ho, maaari ba? Gayunpaman, sa mga mata ng babae, wala na ang dating pagmamahal. Kung hindi nag-imbestiga ang katiwala, hindi ko malalaman na lagi mo akong niloloko. Hindi ikaw ang nag-donate ng bato. Hindi rin ikaw ang nagligtas sa akin sa pagguho ng niebe. Ginawa iyon lahat ni Tigran Ho. Isinakripisyo niya ang lahat para sa akin. Tapos aangkinin mo ang mga nagawa niya. Para mapahanga ako. Hindi ka rin tumigil sa paninira sa kanya. Sugilud, napakatapang mo. Namutla ang mukha ni Tidid. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Ang mga mata ni Ezekiyel ay puno ng luha. Ayaw ko rin mangyari ito. Kivay, maniwala ka sa akin. Labis lamang kitang mahal. Ayaw kong patuloy kang saktan ni Tigran Ho. At iwanan ka. Ngayon, kasal na tayo. Huwag mo na siyang intindihin. Mamuhay tayo ng maayos, maaari ba? Nangangako ako, magbabago ako, Kivay. Hinihiling ko sa iyo na patawarin mo ako. Ngayon, asawa mo na ako. Patuloy na tumingala si Tidid at umiyak. Umaasa na ang taong nasa harapan niya ay mapapatawad siya. Ngunit nakalimutan niya na hindi kailanman naging mahina at mapagpatawad si Kivay. At ako ang pinakamahalaga sa kanya. Malamig pa rin ang kanyang boses. Masyado akong nagtiwala sa iyo. Kaya humantong si Tigran Ho sa ganitong sitwasyon. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Basta humingi ka ng tawad sa kanya. Mapapatawad kita. Tumigil sa pag-iyak si Sidide. At lumiwanag ang kanyang mga mata. Alam niyang may pagkakataon pa siya. Matagal na niyang sinusundan si Ezekiyel. Hindi siya maaaring hindi magkaroon ng pakialam sa kanya. Hindi niya kayang tiisin na makita siyang umiyak. Mabilis siyang tumango at nagpakita ng kagalakan sa kanyang mga mata. CJ, syempre. Nagkamali ako. Ang paghingi ng tawad kay Tigran Ho ay syempre tama rin. Hindi ba siya gusto ng pera? Bibigyan ko siya ng maraming pera. Siguradong matutuwa siya.
Kai Vai. Nasaan siya? Pupuntahan ko siya ngayon at hihingi ng tawad. Tiningnan siya ni Il Kife at ngumiti ng may kalupitan. Ang kanyang boses ay parang nagmula sa impyerno. Kung gayon, bumaba ka roon at magbayad sa kanya. Biglang namutla ang mukha ni si Didid. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Patay na si Kiran Ho. Paano mangyayari iyon? May mali ba? Siguradong ginagamit niya ang paraang ito para pigilan ako. Sigaw niya. Ngunit sa susunod na segundo, sinakal na siya ni El Kife. Direkta siyang binuhat. Sa mga mata ni El Kife may kabaliwan. Nagpapanggap ka pa rin? Kung hindi dahil sa iyo, paano mamamatay si Kiran Ho? Kung hindi mo pinigilan ang katiwala na makipag-ugnayan sa akin, maililigtas pa si Kiran Ho para mapakasalan mo ako. Hindi ka talaga nag-atubiling gumamit ng kahit anong pamamaraan. Ngayon, patay na si Kiran Ho. Masaya ka na ba? Alam mo ba kung paano siya namatay? Makinig ka, si Gide, noong ikinasal tayo. Nasa apoy si Kiran Ho. Pinigilan mo ang katiwala at hindi mo ako pinayagang malaman ito. Kung hindi dahil sa iyo, maililigtas ko pa siya. Hanggang sa dumating ako. Sunog na siya. Sa bawat salita, lalong tumitindi ang galit sa mga mata ni Ed Kiifi. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kamay. Sinakal niya si Tide. Namula ang mukha ng lalaki. Nangingitim ang labi at nagsisimula ng tumirik ang mga mata. Hindi na siya makasagot pa. Tumaas ang takot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Kiifi ng ganito. Napakabaliw. At walang pinagsisisihan. Bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ni Titi. Sinubukan niyang kumawala sa pagkasakal. At binigkas ang mahihinang salita. Papaumanhin, Kivay. Kivay, bawat salita, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit hindi pa rin binibitawan ni Kiifi ang kanyang kamay. Malamig niyang tiningnan ang pagpupumiglas niya. Hanggang sa malapit na siyang mamatay. Bigla niyang binitawan ang kanyang kamay at bumagsak si Didit sa lupa. Ang patayin ka ng ganoon ay napakadali para sa iyo. Simula ngayon, babayaran mo ang lahat kay Tired Ho. At maranasan ang lahat ng sakit na naranasan niya. Nakahiga si Didit sa lupa, humihingal ng malakas. Inisip niyang malapit na siyang masakal. Ngunit pagkatapos, napagtanto niyang mas gugustuhin pa niyang mamatay dahil si Ted Kiifi ay malamig na nagpataw ng kanyang parusa. Nagsisimula ito sa kanyang bato. Hindi. Pumasok ang mga bodyguard at hinawakan ang lalaki sa lupa. At kinalagkad siya palabas. Hindi sila pumunta sa lehitimong ospital, kundi sa pribadong ospital. Ang lugar na ito ay kontrolado ni Ted Kiifi. Sa loob, nakatali si Didit sa operating table. Hindi pa siya nakapagpalit ng manipis na damit na pantulog. Hindi nito natatakpan ang kahit ano. Tien, kung hindi tayo mag-iiniksyon ng pampamanhid, hindi lamang ito magdudulot ng matinding sakit, kundi maaari ring magdulot ng labis na pagdurugo na mapanganib sa buhay. Payo ng doktor. Malamig na itinaas ni Kiifi ang shirt ni Tidide. Hinawakan niya ang peklat sa kanyang tagiliran. Dahil sa peklat na ito, lagi niyang pinaniniwalaan. Si Didid, hindi niya ito pinagmasdan ng mabuti. Ngayon, hinawakan niya ito. At natuklasan na isa lamang itong clumsy na totoo. Nakakatawa. Binawi niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Hindi na niya inintindi ang pagtutol. At inutusan siyang putulin ang totoo. Naglakas loob siyang lokohin ako. Kung gayon, gawin nating totoo ang lahat. Umiiling ng baliw ang lalaking tinakpan ang bibig. Hindi niya alam kung gaano karaming luha ang dumaloy. Ngunit hindi man lang siya tinignan ni Kiifi. Direkta siyang lumabas ng operating room. Bumuntong hininga ang doktor. Hindi rin niya alam kung paano nagalit ang taong ito. Kay Dath Tianzi, hindi ko rin ito maaaring panghimasukan. Ang matalim na kutsilyo ay sumugat sa balat ng walang pampamanhid. Halos mahimatay si Tidet sa sakit. Malinaw niyang nararamdaman ang pagputol sa kanyang balat.
Isang patong bawat patong at ang kanyang panloob na katawan ay lumilitaw. Ang pakiramdam ng paghila ay isang bato niya ang kinukuha. Habang buhay pa siya, sumigaw sa sakit ang lalaki. Sa ilalim ng matinding sakit at pagpapahirap sa isip. Nagpupumiglas siya at nawalan ng malay. Pagkatapos, nagising siya sa sakit. Paulit-ulit ito. Halos nararamdaman niyang malapit na siyang mamatay. Ang mga karayom ay nagtatagpo, tinatahi ang sugat. Bawat tusok ng karayom, masakit sa kanya na gusto niyang ibangga ang kanyang ulo sa dingding. Umiyak siya ng walang tunog. Sa wakas, natapos ang operasyon. Nawalan din ng malay si Didis na may maputlang mukha. Ang totoo sa kanyang baywang na dating ginamit para lokohin si Kiihi. Ngayon ay naging isang nakakatakot na sugat. Nang magising si Dide, natuklasan niyang nasa isang madilim na silid siya. Wala kahit isang sinag ng liwanag. Bahagya siyang gumalaw. Masakit na ang kanyang sugat sa baywang. Walang bendahe, walang anumang mga hakbang sa paggamot o pagpapagaling. Napakaluwag na niya ngayon na wala siyang lakas para magsalita. Ngunit hindi hahayaan ni Kiihi na mamatay siya ng ganoon kadali. Mayroong regular na nagdadala ng pagkain sa kanya. Kung hindi siya kakain, pipilitin nilang ibuhos ito sa kanya. Kaya patuloy siyang nabubuhay sa miserableng paraan. Lumipas ang isang linggo. Ang kanyang sugat ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paggaling. May pumasok at tinanggal ang mga tahi sa marahas na paraan. Muli siyang dumanas ng isa pang round ng sakit. Ang nakakatakot na hiyaw ay umalinggaw sa basement. Ang dumudugong dugo ay naging dark red. Tinitingnan ni Kiihi ang lahat ng ito sa likod ng monitor screen. Sa kanyang kamay, hawak niya ang litrato ko noong nabubuhay pa ako. Noong maayos pa ang aming relasyon. Ngumingiti ako ng maliwanag. Tuwing nakikita niya ang litratong ito, nararamdaman niyang bumabalik siya sa nakaraan. Mahirap man ang panahon, buo naman kami. Sama-sama kaming nagsusumikap. Naghihawakan kami ng maingat at naghahalikan. Pinangarap namin ang kinabukasan na para sa amin. Tapos wala akong pakialam na iniwan siya. Nang magkita kaming muli, iba na ang lahat. Ang taong nasa kanyang alaala ay dalisay at mabuti. Naging ganid sa kasikatan. Naging karimarimarim. At naging malayo sa kanya. Hindi na niya ako nakilala. Naghiganti siya ng baliw. Gusto niyang ipaalam sa akin na ang pag-iwan sa kanya ay isang pagkakamali. Ngunit basta magsalita ako, basta sabihin kong mahal ko siya. Sabihin na may dahilan noong panahong iyon. Kahit anong dahilan, paniniwalaan niya ako. Ngunit bakit napakalinaw ng katwiran na ito? At hindi ko maintindihan? Kung hindi ko talaga siya mahal, bakit ko siya inililigtas ng maraming beses? Namumuo ang luha sa mata ni Kiihi. Tahimik na pumatak ang luha. At bumagsak sa mukha ng taong nasa litrato. Na parang pinagsamang luha naming dalawa. Patuloy siyang nagsisisi. Kung hindi niya sana binitawan ang kanyang pride. Ano ang halaga ng nakaraan? Ang kinabukasan ang pinakamahalaga. Bakit kailangan niyang sundin si Didith? Napaulit-ulit akong sinaktan. Malinaw na may pagkakataon kami na magkasama. Habang dumarami ang kanyang luha, hindi mapigilan ni Kiihi ang pag-iyak. Ang mga araw na minahal niya ako ay parang bula na madaling mabasag. Ang malalayong pangarap ay madaling maging nakaraan na hindi na maibabalik. Nanginginig siyang hinawakan ang litrato. Pumasok ang katiwala at nakita ang tagpong ito. Tahimik siyang naghintay bago magsalita. Tianf. Wala nang panganib sa sugat ni Ginoong Ki. Ganoon ba? Itinaas ni Kiihi ang kanyang ulo. Kahit napula pa rin ang kanyang mga mata. Kumalma na ang kanyang boses. Kung gayon, ituloy ang susunod na hakbang. Huwag ninyong patayin ang tao. Opo. Tiangi. Umalis ang katiwala. Hindi nagtagal sa monitor. Makikita na nagdala sila ng isang baso ng tubig kay si Gilid. Dali-dali itong ininom ng lalaki. Para pagaanin ang kanyang tuyong lalamunan, hindi nagtira kahit isang patak. Ngunit mabilis na kumilos ang gamot. Ramdam ni si Didith ang pag-init ng kanyang buong katawan.
Ito rin ang pamamaraang ginamit niya sa akin noong gabing iyon. Kung hindi dahil kay Kivai, ginahasa na sana ako ng ibang tao. Ngayon, hindi magkakaroon ng ganoong swerte si Sitid. Malamig ang mga mata ni Kivai. Habang tinitingnan ang ilang malalaking babae na pumasok sa basement. Hindi, huwag kayong lumapit sa akin. Umalis kayong lahat. Sigaw ni Tidide. Paulit-ulit na kumakaway ng kanyang kamay. Gustong itaboy ang papalapit sa kanya. Ngunit wala siyang lakas. Hinawakan siya ng mga babae. At pinunit ang nag-iisang damit na tumatakip sa kanyang katawan. Tumagal ng ilang araw ang pagpapahirap na ito. Busog na busog ang mga babae. Nang umalis sila sa basement, si Tiris naman ay tulala ang mga mata. May desperadong ekspresyon. Itinapon sa lupa na parang maruming basahan. Walang kahit anong dignidad. Hindi pa nagtatagal ang isang buwan. Pumayat na siya. Hindi na makikita ang dating kakinisan. Kahit na dumaan si Kivai, hindi na niya ito pinapansin. Matagal na siyang tinitigan ng babae. Nararamdaman na may matagal na nakatingin sa kanya. Dahan-dahang tumugon ang mabagal na utak ni Kiki. Unti-unti siyang tumingin sa direksyong iyon. Iyon ay si Kivai. Sa isang iglap, para siyang nakahawak ng pag-asa. Dali-dali siyang tumayo at niyakap ang kanyang mga paa. Kivai, alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Nagsusumamo ako sa iyo. Magbabago ako. Hindi ko nagagawin ang mga iyon. Dati, kasalanan ko. Basta mapatawad mo ako, kahit ano nang gawin ko. Kivai, iligtas mo ako, wag mo na akong gawin ito. Takot na takot ako. Umiiyak ang lalaki. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi peke. Ngunit mayroon pa siyang pagkakataon na mapatawad. Ako naman, wala na. Sa pag-iisip na ito, halos walang reaksyon si Kivai. Tinitigan niya ang kaawa-awang kalagayan ni Sigide. Basta gawin mo ang isang huling bagay. At hindi mo na makikita si Kiranho. Mapapatawad kita. Inalok niya ang isang tukso. Na mahirap tanggihan para kay Sigide. Para makaalis sa silid na parang impyerno na ito. Hayaan niyang gawin ang kahit ano. Paulit-ulit siyang tumatango. Kahit ano nang gawin ko. Kivai, patawarin mo ako. Mahal kita palagi. Tumingin ng may pagmamahal si Sigide sa kanyang kausap. Malamig na tumawa si Kivai. Hindi sinabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. At umalis sa basement. At nalaman agad ni Kitide na may nagbuhos ng gasolina sa basement. Punong-puno ng hindi ka nais-nais na amoy ang ilong ng namumutlang si Kitide. Ang apoy na walang awa ay sumunog sa lahat. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagmamahal patungo sa takot. Ang apoy ay sumiklab katulad noong araw na iyon. Kivai, hindi mo ito magagawa. Nagkamali ako. Baliw siyang kumakatok sa pinto para humingi ng tulong. Ang makapal na usok at apoy ay nasa tabi na niya. Desperado siyang umiyak. Ngunit walang sumasagot sa kanyang inaasahan. Sa huli, ang kanyang ekspresyon ay naging puot. Nang lamunin siya ng apoy. Halos nabaliw na siya. Baliw siyang kinamuhian ang lahat. Bakit ko ginawa ang labis na bagay na iyon? Pero si Kivi ay malapit pa ring hindi makalimot at walang tigil na nagmamahal. Bakit ang sarili ko na gusto lang lumigaya ay pinahirapan ng ganito? Kasalanan ninyong lahat. At Kivai, hindi ka mamamatay ng maganda. Hindi mo kailanman makukuha si Kiranho. Hindi kanya mamahalin. Ang apoy ay sumusunog sa kanyang katawan. Mabilis na naglaho ang lahat ng masasamang sumpa. Tumagal ang apoy na ito ng isang araw at isang gabi. Ang lahat ng nasa basement ay naging mga guho. Katulad noong araw na iyon. Hanggang sa huling punto, namatay ang apoy. Binuksan ang mahigpit na saradong malaking pinto. Si Tiris na sunog ang buong katawan. Ang kanyang mukha ay ganap na nasira, kaawa-awa at hindi kayang tingnan. Ngunit humihinga pa rin siya. Ang apoy na ito ay para pahirapan siya, hindi para patayin siya. Walang emosyong tumingin si Kivi at tinawag ang katiwala. Gusto niyang mapalapit sa akin.
Kung gayon, ipaalam natin sa kanya na. Sa mga mata ko, si Tyrion